Ang nawawalang kontinente ng Mu. Ang ideya ng isang lost continent ay matagal nang nagbibigay inspirasyon sa mga tao at ang isa sa mga pinaka-nakakikilabot at misteryosong kwento ay ang tungkol sa nawawalang kontinente ng Mu, isang lupaing sinasabing lumubog sa ilalim ng karagatang Pasipiko libu-libong taon na ang nakalipas kasama ang isang maunlad na sibilisasyon. Bagamat nananatiling walang ebidensya ang existence nito, ang konsepto ng Mu ay patuloy na nagbibigay aliw at pananabik sa mga tao. Tara at sama-sama nating alamin ang istorya ng lost continent ng Mu. Ang salitang Mu ay pinasikat noong 19th century ni Augustus Le Plongeon, isang British-American archaeologist at manunulat. Ayon mismo kay Augustus, kanyang naisalin ang mga sinaunang Mayan texts na ayon sa kanya ay tumutukoy sa isang sinaunang lupain na tinatawag na Mu. Ayon sa kanya, ang nawawalang kontinente na ito ang ugat ng lahat ng sibilisasyon na mas nauna pa sa mga sinaunang kultura tulad ng Ehipto at Mesopotamia. Gayunpaman, ang mga teorya ni Le Plongeon ay pinagdudahan mula sa academics community. Ang kanyang interpretasyon sa mga Mayan texts ay na-discredit, ngunit ang alamat ng Mu ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga akda ng iba pang manunulat, partikular na si James Churchward na isang British and dating colonel sa British Army. Ang nagdala ng alamat ng Mu sa atensyon ng mga tao noong unang bahagi ng 20th century. Ayon kay Churchward, siya ay nakapag-aral ng mga sinaunang tablet sa India na naglalarawan ng isang napakalaking kontinente sa Pasipiko na tinatawag na Mu. Batay sa kanyang paniniwala, ang Mu ay isang maunlad na sibilisasyon na umiral mahigit 50,000 years na ang nakalipas. Inilathala ni Churchward ang kanyang mga aklat tulad ng The Lost Continent of Mu, kung saan kanyang inilarawan na ang Mu ay tirahan ng 64 milyong tao at nagsilbing mother of all civilizations. Inilarawan niya ang Mu bilang isang paraiso at technological advancement na may malalim na spiritual culture na nakaimpluwensya sa mga sinaunang lipunan sa buong mundo. Gayunpaman, sinabi ng mga eksperto na ang kanyang mga pahayag ay walang sapat na ebidensya at nakabatay lamang sa kanyang interpretasyon ng mga misteryosong naakal tablets na ang existence ay hindi kailanman napatunayan. Ayon sa mga mananaliksik, ang existence ng Mu bilang lost continent sa dagat Pasipiko ay lubhang hindi kapanipaniwala. Sinabi ng mga ito na ang modernong plate tectonics kasi ang siyang dahilan ng mga paggalaw ng mga kontinente sa loob ng milyon-milyong taon at walang ebidensya na sumusuporta sa existence ng isang lumubog na kontinente sa Pasipiko. Ang mga subduction zone kung saan ang mga tectonic plate ay natutulak pababa sa ilalim ng isa't isa ay hindi nagpapahintulot sa malalaking mass ng lupa na basta na lamang maglaho. Bukod pa rito, ang sahig ng karagatan ay lubos ng nalikha gamit ang sonar technology at walang bakas ng isang nalubog na kontinente. Bagamat ang mas maliliit na mass ng lupa tulad ng Zealandia ay bahagyang nalubog, hindi ito akma sa mga paglalarawan o timeline na iminungkahi para sa Mu. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, ang ideya ng Mu ay sumasalamin sa mga myth at alamat mula sa iba't ibang kultura. Ang mga oral tradition ng Polynesia ay nagkukwento ng Hawaii, isang maalamat na lupain kung saan nagmula ang kanilang mga ninuno. Ang mga kwentong ito, bagamat hindi direktang patunay ng Mu, ay nagmumungkahi ng kolektibong alaala ng sinaunang migration at mga nawalang lupain. Bukod dito, ang konsepto ng Mu ay may pagkakatulad sa iba pang nawawalang sibilisasyon tulad ng Atlantis at Lemuria. Ang mga mythology na ito ay madalas na nagsisilbing alegorya para sa tao, ekolohikal na sakuna o kahinaan ng sibilisasyon. Ang alamat ng Mu ay nagkaroon ng malaking impluensya sa popular culture mula sa mga nobela, pelikula hanggang sa mga esoteric philosophy. Inangkin ng ilang New Age movements ang ideya ng Mu bilang pinagmulan ng espiritual na karunungan.
na iniuugnay ito sa mga konsepto tulad ng ley lines, energy grids at impluensya ng extraterrestrial. Ang ilan ay naniniwala na ang advanced na kaalaman ng Mu ay napreserba ng mga lihim na samahan o na-encode sa mga sinaunang monumento. Bagamat ang nawawalang kontinente ng Mu ay nananatiling isang nakabibighaning alamat, malabong ito ay isang pisikal na realidad. Ang patuloy na pag-iral nito ay nakasalalay sa kakayahang magbigay inspirasyon sa kuryosidad at imahinasyon. Hinihikayat ang pagsasaliksik sa sinaunang nakaraan ng sangkatauhan at pinagsasaluhang pamana ng kultura. Maging ito man ay isang babala o isang inspirasyon, ang alamat ng Mu ay nagpapaalala sa atin ng mga misteryo na bumabalot pa rin sa ating pag-unawa sa kasaysayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang alon ng dagat ay maingat na bumabagsak sa mga dalampasigan, tila naroon pa rin ang espiritu ng Mu, ang nawalang kontinente na minsang naging tagpuan ng kabihasnan at kagandahan. Ang mga alamat nito ay nanatiling buhay sa puso ng mga nananaliksik, sa mga panaginip ng mga makata at sa mga kwento ng matatanda. Bagamat nawala na sa pisikal na mundo, ang Mu ay hindi kailanman tuluyang naglaho. Sa bawat butil ng buhangin, sa bawat pag-ihip ng hangin, naroon ang pahiwatig ng mga sinaunang paniniwala at karunungan. Marahil, ang tunay na kayamanan ng Mu ay hindi ang mga piramideng nilamon ng dagat, kundi ang paalala na sa gitna ng pagkawala, ang sangkatauhan ay patuloy na naghahanap, hindi lamang ng mga sagot, kundi ng ugnayan sa nakaraan. At sa mga naghahanap ng Mu, ito ang paalala. Minsan, ang mga nawala ay hindi kailanman lubos na nawawala. Sila ay nagiging bahagi ng kwento ng ating pagkatao, isang tahimik na paalala na kahit sa ilalim ng pinakamalalim na karagatan, ang alaala ng Mu ay patuloy na umaahon.